si Marie at ang kulay kahel na isda. May isang napakayamang mangangalakal na nakatira malapit sa batis kasama ang kanyang magandang asawa at munting anak na si Marie. Isda! Alam kasi namin kung gaano mo kagustong kumain ng isda. Oo, salamat aking asawa. Lumipas ang mga taon at ang anak ng mangangalakal ay lumaki bilang isang magandang dalaga at ang kanyang kagandahan ay hinangaan sa buong lupain. At di nagtagal, ang mga kwento tungkol sa kanyang kagandahan ay nakarating na sa malalayo pang lupain bago pa makuha ang atensyon ni Prinsipe Ryder. Talaga? Kung ganun, gusto ko na siyang makita. Ipamamalita namin sa lahat na gusto siyang makita ni Prinsipe Ryder. Hindi, ako mismo ang pupunta sa bahay niya. Kinabukasan, habang naglalabas si Marie ng mga damit niya sa sapa, dumating si Prinsipe Ryder para makita kung totoo bang tungkol sa kagandahan niya. Nabighani siya sa kulot at itim nitong buhok at nagniningning ng mga mata. Alam na ng prinsipe na tinamaan na siya nito. Kaya naman, nilapitan niya ito at kinausap. Oh, kamahalan! Paano ko po kayo? Tawagin mo na lang akong Ryder at nandito ako para makita ka. Ako? Narinig ko ang mga kwento tungkol sa kamangha-mangha mong kagandahan. At ang masasabi ko, walang sino mang nakapaglarawan sa akin kung gaano nag-uumapaw ang kagandahan mo. Ikinalulugod ko ito, Prinsipe Ryder. Pwede ba kitang tabihan dito? At doon nagsimula ang yugto ng kanilang pagmamahalan at pagkakaibigan. Araw-araw pinupuntahan siya ni Prinsipe Ryder sa may sapa. At magkasama silang gugugol ng maraming oras sa isa't isa. Uupo sila sa may sapa, magkukwentuhan tungkol sa mga pangarap nila, magtatawanan sa ilalim ng sinag ng araw habang humuhuni ang mga Di nagtagal, nahulog na ng husto ang loob ni Marie at Prinsipe Ryder sa isa't isa. Anong problema? Wala lang. Sabihin mo sa akin, Marie, pakiusap. May ginawa ako para sa'yo, pero nahihiya na ako ngayon. Dahil isa kang dugong maharlika at isa lang akong ordinaryong tao. Patingin nga. Aba, mukhang masarap ah. Ginawa mo to para sa akin? Oo. Napakasarap naman ito. Maraming salamat, mahal ko. Ibig ko sabihin, Marie? Sandali. Tinawag mo ba akong mahal ko? Oo, mahal kita, Marie. Gusto kitang pakasalan. Mahal din kita, Ryder. Umusbong ang pag-iibigan nila sa ilalim ng asul na langit. Wala silang kaalam-alam na may hindi natutuwa rito. Yun ay walang iba kundi ang ama ni Marie, na matindi ang pag-iingat sa anak niya at tutol pagdating sa konsepto ng pag-ibig. Paalam na, mahal ko. Hintayin mo ko rito bukas at babalik ako para makita ka. Pagkasabi niyon, bumalik na si Prinsipe Ryder sa palasyo at si Marie naman ay umuwi na at narinig niya ang mga magulang niyang nagtatalo tungkol kay Prinsipe Ryder. Pag sinabi kong hindi ko kukonsintihin ito. Kapag hindi pa siya tumigil sa pakikipagkita sa prinsipe, ako na mismo ang makikialam sa relasyon nila. Anak ko, saan ka ba galing? Ako po'y. Huwag ka nang makipagkita kay Prinsipe Ryder dahil ang ama mo'y... Sa sandaling yon, sinunda ng mangangalakal ang yapak niya papunta sa sala. Masyado ka pang bata at inosente para makipagligawan buong araw sa prinsipe. Ititigil mo na ang pakikipagkita mo sa kanya ngayon din. Ama, kaya kong gawin yon. Pero paano ako titigil sa pagmamahal ko sa kanya? Siya na ang may-ari ng puso ko, maging ng kaluluwa ko. Dahil sa matinding pagmamahal niya kay Ryder, patuloy pa rin siyang nakipagkita rito at lubos itong hindi ikinatuwa ng mangangalakal na nakaisip ng isang paraan. Nagpunta siya sa kakahuyan malapit doon sa sapa, kung saan nakatira ang mangkukulam na si Morana. Sigurado ka ba talaga na ito ang gusto mong mangyari? Oo, gusto kong mawala na ang prinsipe sa buhay niya. Tandaan mo, kapag naigawad na ang sumpa, hindi na ito mababago pa. Naiintindihan ko. Nang araw na yon, habang sumasayaw ang araw sa kalangitan, dumating si Prinsipe Ryder para kitain si Marie pero wala siya roon. Ang mangkukulam na nasa kabilang gilid ng sapa kasama ang mangangalakal ay nagtatago. Inilubog ang wand sa tubig at itinuro ito sa prinsipe. Ang
kagustuhan ng matandang lalaki. Sa sapa ika'y lumangoy at manatili. Inuutusan kita kahel ang maging kulay. At ikaw ay palalanguyin ko sa sapa habang buhay. Habang sinasambit niya ang sumpa, isang mahiwagang usok ang pumaloob sa prinsipe. Mabilis siyang nagbago bilang isang matingkad na kulay kahel na isda. Sa anyong isda, tumalon ang isda sa hangin at bumulusok ng pababa sa sapa. Ang daloy ng tubig ang tumangay sa kawawang prinsipe palayo sa bahay ni Marie. Nang dumating na si Marie sa sapa, nagulat siya na wala roon si Prinsipe Ryder. Baka mahuhuli lang siya ngayon, naisip niya, at naghintay siya rito buong araw. Pero hindi nagpakita ang prinsipe. Nang gabing iyon, malungkot siyang bumalik sa bahay nila at sinalubong siya ng kanyang ama na bihira lang maging masayahin. Lumipas ang mga araw at ang kawawang si Marie ay umuupo sa may sapa. Dala ang paboritong pagkain ng prinsipe. Doon siya maghihintay, iiyak at mapapaisip kung may nagawa ba siyang masama rito. Nasaan ka na ba, mahal ko? Kay tagal kitang di nasilayan. Nangungulila ang puso ko sa'yo. Ikaw ang nagmamay-ari nito. Bumalik ka na, mahal ko. Bumalik ka na sa piling ko. At sa pagpatak ng mga luha niya sa tubig, isang malakas na agos ang nabuo. At isang maganda at maningning na kulay kahel na isda ang lumitaw mula rito. Tumatagos ang sinag ng araw sa sapa, na para bang may suot na isang gininto ang korona ang isda. Tumingin si Marie sa mga mata nito at agad niyang nakilala ito. Dahil nakita na niya nang malapitan ang mga matang iyon at kanya na rin itong minahal. Mahal? Mahal ko? Ikaw ba yan? Pero walang anumang sinabi ang isda. Sa halip, malungkot ang mga mata niyang napatitig kay Marie. Tumango ito kasabay ng pagpatak ng mga luha nito. Umayak din si Marie dahil hindi niya maintindihan kung bakit ganito siya kalupit na pinaglaruan ng mundo. Pero ang pag-ibig ay pag-ibig at hindi ito tumitiklop sa harap ng malupit na mundo. Nagdadala si Marie ng pagkain sa sapa, uupo siya rito, malungkot siyang kakanta at lalangoy ang kulay kahel na isda palapit sa kanya. Buong pagmamahal niya itong papakainin, dadalhan siya nito ng mga regalo galing sapa. Makikinang na bato, musical reeds at berries na nahuhulog sa tubig. At doon siya uupo, nakatitig lang sa kulay kahel na isda. At kung minsan ay hinahawakan ang palikpik nito. At ito'y napansin ng mga ngalakal na agad namang naintindihan ang nangyayari. Galit na galit siyang sumugod sa may sapa. Kinuha niya ang isda gamit ang mga kamay niya at bumalik na sa bahay nila. Sinundan siya ni Marie umiiyak at nagmamakaawa. Ama, pakiusap! Pero hindi ito pinakinggan ng nagbibingi-bingihan niyang mga tenga. Bumalik siya sa bahay at inutusan ng kasambahay na iluto ang isda. At nang maluto na ito, walang awa niya itong kinain habang patuloy sa pag-iyak at pagmamakaawa ang anak niya. Hindi mo dapat ginawa yun. Tingin mo ba nagpunta ako sa mangkukulam na si Murana at hiniling na gawing isda ang prinsipe para lang mahalin pa rin siya ng anak ko sa anyong isda? Hindi ano? Ano? Masyado ka pang inosente para... At habang sinasabi niya ang mga katagang yon, bigla na lang lumobo ang tiyan niya na parang lobo at namaga ang mukha niya na parang butete. Anong... Lumabas ang tubig mula sa kanyang bibig at kasama nitong lumabas ang mahiwagang kulay kahel na isda at ang iba pang maliliit na isda na nakain na ng mga ngalakal noon pa. Nagpadula sila sa tubig hanggang makarating sila sa labas kung saan sila lumangoy pabalik sa sapa. Tumakbo naman si Marie. Hinabol niya ang kulay kahel na isda pero wala na ito. Mahal ko! Mahal! Pero hindi basta-basta susuko si Marie. Minsan pa siyang tumingala at tumakbo na papunta sa kakahuyan. Mangkukulam na Murana, pakiusap, bawiin mo ang iyong sumpa dahil hindi ko kayang mabuhay nang wala si Prinsipe Ryder. Marie, ang ginawa ng iyong ama ay para rin naman sa ikabubuti mo. Pero, Murana, paano to makabubuti kung siya lang ang tinitibok ng puso ko? At kung mawawala lang siya sa akin, ikamamatay ko to. Pakiusap, ibalik mo siya. Pakiusap. Tiningnan ni Murana si Marie. At napagtanto niya kung gaano nito kamahal si Prinsipe Ryder.
Hindi ko pwedeng kontrahin ang aking sumpa. Dahil pag ginawa ko ito, mawawala ang lahat ng kapangyarihan ko. At makakaapekto ito sa akin dahil ako ang magiging isda, imbis na siya. Pero ang magagawa ko para sa'yo ay gawin ka ring isang isda nang sa gayon ay makasama mo siya. Kaya mo bang isakripisyo ang buhay mo bilang tao para sa kanya? Buong puso at kaluluwa ko. Sige, sumama ka sa akin. Kaya naman, sumama nga si Marie kay Morana sa sapa. Masakit sa akin na gawin kang isang isda, Marie. Pero napahanga mo ako ng iyong pagmamahal. At pagkasabi nito, itinuro niya ang kanyang wand kay Marie. At ang magandang babae ay nagbago ang anyo bilang isang pulang isda at lumangoy na sa sapa. Nagkasama na nga sila, sina Marie at Prinsipe Ryder sa kanilang walang hanggang pag-iibigan. Pero sa kabila ng lahat ng ito, wala man lang nagtanong sa kanyang ina kung anong gusto nito. Oo, ang ina ni Marie na naghahanap sa kanyang anak ay nakatingin lang sa kanya habang ginagawa siyang isda ni Morana. Marie, anak ko, mahal ko, ang buhay ko. Naku, ito ba ang dahilan kung bakit ko siya ipinanganak? Ang makita siyang maging isda. Nang sandaling iyon, ang munting pulang isda na si Marie ay lumangoy palapit sa kanya. Tiningnan siya nito na nangingilid ang mga luha. At habang nakikita niyang umiiyak ang kanyang ina, napaluha na rin siya. Mukhang maraming gustong sabihin ang pulang isda sa kanya, pero hindi niya ito masabi. Sa sandali ring yon, dumating ang ama ni Marie at nang makita niya ang munting pulang isdang iyon, napaiyak siya ng malakas. Hindi! Ang anak ko! Ano ba itong nagawa ko? Hindi ko na dapat ginawa ito. Hindi ko na dapat ipinagkait sa anak ko ang pag-ibig na gusto niya. Morana! Dakilang mangkukulam, pakiusap, patawarin mo ako at ibalik mo na sila sa anyong tao nila. Naging isa akong malupit na ama. Itinulak ko ang anak ko palayo sa akin. Ibalik mo na sila sa dati. Hindi kumpleto ang buhay ko kung wala ang anak ko. Paano na kami mabubuhay nito kung wala ang anak namin? At hindi makakayang mabuhay ng kanyang ina sa ganitong sakit. Ang anak ko! Hindi ko sila pwedeng ibalik. Hindi ko pwedeng kontrahin ang sumpa ko dahil pag ginawa ko ito, mawawala ang aking kapangyarihan at magiging isda ako. Umiyak ang mag-asawa at ang mga isdang sina Marie at Ryder naman ay malungkot silang tiningnan. Naantig ang puso ni Morana dahil dito. Ikaw ang humiling sa akin ito, pero nagkasala rin ako dahil kasangkot ako rito. At pinaglaruan din sila. Kailangan ng mundo ng ganitong nagmamahalan na kayang harapin ang hamon ng oras at pag-uusig sa ganito kadalisay na pag-ibig. Masaya kong iaalay ang buhay ko. Pagkasabi nito, itinuro ni Morana ang wand sa sapa. At maya-maya pa, mula sa ilalim ng tubig ay lumitaw sina Marie at Prinsipe Ryder. Ang anak ko! At habang nabuo na silang muli, sa isang iglap ng liwanag, ang mangkukulam ng si Morana ay naging anyong isda at tumalon na sa hangin at bumulusok ng pababa sa sapa. Isinakripisyo mo ang buhay mo para sa amin. Hindi namin ito malilimutan. Napakabuti ng iyong kaluluwa. Habang buhay namin itong utang sa'yo. Ngayon, alam niyo na kung anong sunod na nangyari. Humingi ng tawad ang mga ngalakal kay Prinsipe Ryder na pinatawad din siya. Nagdaos ng engrandeng kasal sina Marie at Prinsipe Ryder. At sa mangkukulam naman na si Morana, bumabalik pa rin siya sa sapa kada linggo. At pinapakain siya ron ni Marie at Prinsipe Ryder dahil walang katulad ang sakripisyo niya. At nakatulong ito para magwagi ang tunay na pag-ibig sa anumang hamon ng buhay.